So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ulit sa may Skygo Baliwag branch para sa update natin. At meron din tayong nakitang bago ngayon ng Skygo. Ito yung Skygo King 150. So ano nga bang meron dito? Umpisa na natin. At kung sulit nga ba ngayong 2024, umpisa na natin yan. Ayos, nice yan. Let's go, it's time to be the GOAT. It's time to enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the greatest, energy is overflowing. I know I'm stoking the fire, my desire's taking over. Not tired, I'm inspired, rewired. I know just what is required. My brain knows how to decipher the messages, looking brighter. Already paid up the piper, my game is getting much tighter. I feel my body on fire. Now it's game time. All the practice to prepare for this main time. I could. So ayun na nga, para sa presyo nito, papakita ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ngayong 2024 ang King 150 ng Skygo. So, sa tingin nyo, sulit nga ba? Sa lahat ng mga naghahanap ng mga pang-tricycle, pang-custom, pwedeng-pwede ang isang to. At kung napapansin nyo, halos may pagkakahawig siya sa Monarch 150 or TM 150. Opo, may pagkakahawig talaga, pero meron din to na iba rin yung kay Monarch, iba rin yung kay Skygo. So, umpisa na natin yung walk around para at least mapakita ko na sa inyo kung ano yung pagkakaiba nila at kung alin nga ba ang mas sulit para sa inyo. Okay? So, umpisa na natin yung walk around. So, yun nga mapapansin din natin dito, wala na rin yung ating cover dito sa headlight. Tapos, ang nangyari dito sa headlight ni Skygo ay naka-LED na rin siya, blurry yung kanyang glass na ginamit dito. So same lang din dun sa 175 na pinakita ko sa inyo, yung Wizard 175, ayan. So naka-box type din yung ating signal light, syempre halogen bulb pa rin yan. Tapos yung bracket niya, hindi siya basta-basta mapuputol kasi nga metal na yan. And then, naka-telescopic fork pa rin tayo rito. Meron tayong rubber boots. And yung ating fender, metal din. Maganda rin yung paint job para dito sa kanyang telescopic fork. Ayan, kulay gray naman. Tapos medyo iba rin pala yung datingan ng ating drum brake dito. Ayan. So, naka-wide spoke tayo rito. Ang size dito sa harap ay 2.75 by 17. So, yung tires niya, halos same lang din dun sa Wizard 175. Sa side, meron pa rin tayo ritong lock para kapag nag-park tayo, secure yung ating motorcycle. Yan. Meron din tayong built-in dito para sa sidecar natin. Kung gusto nyo palagyan ng sidecar, pwede na to. On the go na yan. So, naka Euro 3 na rin to at maganda rin talaga yung itsura ng ating makina. So, mas in-upgrade nila daw yung makina na ito. Pero kung nagtatanong kayo kung kasya ba yung mga parts dito kay Skygo King 150 dun sa TM 150, halos pares lang po yan. Pati yung parts nila halos pares lang din naman. Itsura lang talaga ng pinagkaiba ng makina. Okay? So, kickstart, maganda rin yung design, ganda rin yung finish dito. Yung ating foot pegs, hindi rin siya napiflip. Combination ng rubber and metal, and then yung ating rear brake pedal. Ayan, napaka-smooth lang din. Yung carb type niya halos same lang din doon sa 175, no? And then yung ating decals, ayan, may 150, may Skygo sa taas na sticker, Euro 3, tapos yung King 150. So at least ngayong 2024, meron tayong update para sa Skygo, King, tapos sa Wizard. Kasi di ba medyo matagal na rin tayong walang update para dito sa mga motorcycle ni Skygo. Yung foot pegs para sa angkas, ayan, naka-attach din siya dito sa ating swing arm. Okay? Yung ating tambucho, mahaba din yan. At meron din tayo ritong metal na cover. Naka-drum brake din tayo sa likod. Naka-wide spoke. Ang ating size ay 3x17. Tube type pa rin naman yan. At Yuanqing yung ating brand. Naka-dual shock tayo dito sa likod. Adjustable siya. Kung gusto niyo ng additional na shock, pwede kayong mag-add kasi nga meron tayong lagayan dito. Kung napansin niyo or napanood niyo yung ating Wizard 175, yung bracket niya is ganito din, malapad din. Kasi yung dating bracket, ganito yung itsura. Ayan, ganito yung dating itsura ng bracket. Okay.
So, yun yung pinagkaiba nila. Tsaka, mas upgraded to, mas maganda to. Mas makapal siya. Sa ating taillight, LED na rin yan. Tapos, naka-box type din. Lagayan ng plate. Meron tayong extension din para sa ating fender dito sa likod. Flexible naman yan. Okay? So, signal light niya, pa-box type din. Yan. Tapos, maganda rin yung bracket dito. Hindi siya basta-basta makasisira. Okay? So, sprocket size, ito mas maliit siya compared dun sa 175. Ang size dito ay 38T. And then meron din tayong cover para sa chain. And then naka dual shifter din tayo rito. 5 speed na rin ang isang to. Kahit yung 125, 5 speed din eh. Tapos yung ating side stand, smooth din. Dual head shifter. Maganda rin yung design. Yung ating decals, minimalist lang pala, no, yung decals niya. Tapos napansin din natin yung ating upuan, same lang din sa 175. Tapos halos same lang din pala nung design sa Monarch. Ayan, medyo iba lang nung itsura. Pero ayan yung datingan niya, malapad, sobrang lambot at sobrang ganda nito sa long ride kahit dito sa OBR natin. Gas tank, halos hindi nalalayo yung fuel capacity ni 175. Upright position tayo rito para sa ating handlebar. And then napansin natin dito, yung mga switches, halos same lang din naman na ginamit ni Monarch tsaka dito sa Skygo. Okay, so simple lang yung ating panel gauge. Ito ay naka-analog type pa rin naman. Kahit yung kay TM150, analog type din yun. Okay, so dito naman, halos same lang din sila ni Wizard 175 ng panel gauge. Kita nyo ba? Ayan. So, speedometer, odometer, RPM, fuel gauge, signal light. Meron tayong maliit na gear indicator dito na digital. Pag naka-high beam. And then, kagandahan din dito, meron tayo rito USB charging port para sa long ride natin at hindi tayo mag-worry na malubat tayo. Ayan. So, sa mga nag-ano din, mga nag-delivery service, meron na tayong USB charging port. Sa mga switches natin, ordinary plastic na ginagamit ni Skygo. Meron tayo ritong park light, headlight, hazard, electric starter, lever. Smooth lang din yung ating front brake. Yung ating grip, di siya ganun kakapit pero responsive naman. Mukhang okay naman siya. Sakto-sakto lang sa kamay natin. Dito sa side, clutch. Sobrang lambot din. At meron din tayo ritong rubber. And then, yung ating switches, meron tayong high and low, wala tayong flasher, signal light, and then, busina. So, sa susi, ito, cute lang. Ayan, kita nyo ba yan? So, sakyan naman natin itong King 150 ng Skygo. Kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko. Okay, sakyan na natin yan. Let's go, it's time to be the GOAT. It's time to enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the greatest, energy is overflowing. I know I'm stoking the fire, my desire's taking over, not tired, I'm inspired, rewired. I know just what is required, my brain knows how to decipher the messages. Looking brighter, already paid up the pipe, but my game is getting much tighter. I feel my body on fire, now it's game time. Alright. Unang upo dito sa Skygo King 150. Ganyan ang itsura niya kapag naka center stand. Side stand naman natin. Ayan ang itsura natin dito. So tingnan natin kung same height ba sila ng 175 ng Wizard dito sa King 150. So sakyan na natin. Ito ang unang upo dito sa 150cc. Uy, napansin ko agad natin dito na mas malambot yung upuan ni 175 compared dito sa 150. Yun yung napansin ko agad. Pero abot natin siya. Itaas lang natin yung ating isang paa dito para hindi tayo masyadong mahirapan lalo sa traffic. Ganyan yung itsura natin. Okay, tingkayad tayo rito pero madali natin siyang i-handle. Hindi naman siya ganun kabigat, no? Kayang-kaya natin siyang i-maneuver. Ayan. Sa shock, medyo may naririnig akong konting ingay. Ayan, so syempre honest review tayo rito eh. Ayan, malambot siya, maganda yung kanyang shock, malambot.
Tapos yung sa likod, ayan, ramdam nyo ba? Kita nyo ba? Ayan, okay naman, mukhang okay naman. Pero mas maganda siguro to kung meron tayong angkas, mas ramdam natin yung shock dito sa likod. Pero kung medyo gusto nyo nung mas matigas pa, dagdagan nyo ng shock. Okay, turning radius, malawak din naman siya, pero hindi siya ganong kalawak. Siguro sakto lang na pang U-turn, hindi ka mahihirapan dito. Pero ayan, datingan natin dito. So sa lahat na ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang dito sa Skygo Baliwag. Pwede nyo akong kontakin para at least maibigay ko sa inyo yung contact number nila at kung mag-i-inquire kayo, para at least, di ba, makatulong tayo sa Skygo na sa sales nila. Okay, so ayan, try natin i-center stand kung magaan din ba siyang i-center stand, kasi yung iba nahihirapan eh. Yun oh, di ba, ayos. So yun ang mga basto, ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay marka mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.